So hello guys, bali nandito po tayo para palitan natin itong handle switch niyan guys. Dito sa left, yan. Tsaka itong kanan. So tara guys, palitan natin. Bali una pong gagawin natin guys, ay kailangan natin tanggalin itong pinaka headlight assembly. Yan, kasi diyan po nakalagay yung dalawang terminal ng yung terminal po ng switch assembly natin. So yun po, atin pong kakalasin itong headlight assembly na gamit ng Phillips screw para ma-dismantle po natin yan. Bali, apat na tornilyo po lahat ang kakalasin natin, is dalawa rito sa kaliwa, tapos dalawa rin po sa bandang kanan. So ayun po, pag binaklas niya ay pakaliwa lang po ang pihit, yan. So pagtapat niya sa kabila, dito naman sa kabila yung babaklasin natin guys, yan. So alalayan nyo lang po yung pinaka headlight assembly para pag natanggal na po siya ay hindi po siya mahulog. So yun po. Kaya kailangan ingat lang din, baka mamaya bumagsak yung headlight assembly at mabasag yung pinakalente natin. So yun po, nabaklasan na po natin. Ito yung tornilyo, apat po yung tornilyo lahat na tinanggal natin guys. Sunod po natin tatanggalin ito ang tornilyo ng handle switch sa left. So bali gamitan lang din yung Phillips screw. Dalawang tornilyo lang po yan. Yan nakakalagay dyan na kailangan tanggalin. So ayan, pagkatapos po natin na tanggalin yung dalawang tornilyo, bali iaangat na po natin yung handle switch na to, yung papalitan natin. Ito yung nasa left side guys, yan. Nandito po yung sa left side na to, ito yung guys. Nandito rin po nakalagay yung throttle cable choke. Kaya yun. So kailangan tanggalin din yon para makalas nyo po yung handle switch na yan, assembly. So yun, kailangan nyo gamitan din ng long nose plier para matanggal. So yun po, kailangan lang muna natin tanggalin yung cable choke guys, yan, para ihiwalay natin mamaya itong switch assembly. Tapos yung mga clip nya guys, so inaangat na rin natin para mahugot natin itong handle switch assembly. So ganun lang po. So yun po, pagkatapos natin hiwalay na yung yung switch, bali pwede natin hugutin itong socket connector. Bali plug and play lang po yan. So hugutin nyo lang itong socket terminal na yan. Tapos may mga nakahiwalay din na dalawang wire na naka-terminal din guys. So yun, medyo mahirap lang talaga baklasin yan. May didiin mo lang yung pinaka-clip ng socket guys. Yan, para mahugot. So ganun po. Tapos may yung sabi ko nga, kailangan hugutin din yung dalawang wire. Pero para matanggal guys, iangat lang muna natin itong goma kasi medyo nakasiksik siya ng gusto. So ito po yung wire na sinasabi ko, yung dalawa na yan. Huhugutin nyo rin po yan guys, yung wire na yan, para ma-separate nyo yung itong harness ng switch assembly. Yan. So ganyan po. So yan, natanggal na po natin yung harness ng switch assembly guys. So yan po, pagkatapos natin ihiwalay yung harness, so itong dito naman tayo sa throttle choke cable. So kailangan natin ibaba muna itong assembly, switch assembly yan. So kakalasin na po natin ito. Gamit lang po kayo ng long nose or plies para pihitin yan, para lumuwag siya guys. So yun po, bali kailangan mapaluwagan nyo lang yung nut ng throttle cable choke para mapihit nyo itong switch assembly guys. Yan. So ganyan lang po. Kailangan mahiwalay nyo yan dyan sa switch assembly. Yan, throttle cable na yan. Yung para sa choke. Yan. So okay na guys. Natanggal na natin. So pagkatapos yan guys, bali kailangan mo nahiwalay itong grip handle guys. Yan. Para matanggal natin yung yung pinaka lagkabitan ng choke, kasi papalitan natin ng bago guys. Nandiyan po kasi nakapsuot yung lagayan ng throttle cable choke. Yan. So ito po yun guys. Yan. So papalitan natin ng bago kasi ito. Yan.
Bali, itong kinakabit natin guys ay original na handle switch. So yun po, original po na handle switch to yung kakabit natin. Genuine parts po na left hand switch handle assembly siya. Pang Supremo po ito guys. So applicable po ito sa version 1 hanggang latest version guys. So yun po, bali kakabit na po natin guys. Bali yun, isinuot na natin siya. So yun po, nakakabit na po yung lagayan ng throttle choke cable. So ikakabit na po natin ito dito sa handle switch guys, bago natin ikabit mamaya dun sa mismong kabitan niya guys. So ayan po, bali ang pagkakabit po niyan, i-screw nyo lang din po siya guys, i-thread nyo lang din. So threaded po kasi yan. So iikutin mo talaga itong handle switch para may kabit mo siya. Yan, pag okay na guys, tsaka mahigpitan ngayon yung nut para hindi siya lumuwag. So yun, kabit na natin siya. Tapos kunin mo yung kable ngayon ng choke, kabit mo ngayon dyan sa mismong kabitan niya guys ng choke cable. Yan, ganyan po. Ilapat mo na ganon. Yan, pag nakalapat na, tsaka mo kabit yung kable dyan. Yan, ganyan lang guys ang gagawin. So yun guys, sa pagbabalik naman ng assembly guys, ng switch assembly. So ganyan lang po, bali ilalapat mo lang siya. Yan, ganyan. Tapos itong mismong lagayan ng choke cable, itama mo lang doon sa groove niya guys. Yan, para mailapat mo na maayos. Tapos pa sa pagkakabit naman po niyang switch na yan, may butas po yan sa ilalim para hindi umikot. Doon mo siya itatama. Then tsaka ilagay mo yung tornilyo guys. Yan, dalawang tornilyo lang po yan na Phillips screw ang gamit para mahigpitan siya. So pakanan lang po ang higpit niyan guys. So yan, sisentro mo lang po doon sa butas yan guys ng handlebar. Yan, ganyan lang po para hindi po yan umikot. Tapos ilagay nyo na ito yung guys, yung sa clutch switch para pag under yung motor, kung hindi mo hawakan yung clutch, hindi mo siya mapapandar guys. Yan po yung pinaka safety feature na switch sa clutch. So yun guys, bali ibabalik na po natin yung socket. So plug and play lang yan. So hindi naman kayo maliligaw dyan kasi magkapareha lang po yan guys. So ganyan lang po. So simple lang po ikabit yan guys. Plug and play lang. So hindi ka magkakamali dyan. Tulak nyo lang maayos guys para hindi siya mag-loss connection. Ganun lang. Yun. So naikabit na natin. Yan. Lagay na lang natin yung harness cable ng na lock para hindi po siya nakalaylay yung kable. Yan. So yun po, bali na ikabit na po natin itong left hand na handle switch assembly. So ikakabit na po rin natin itong grip handle guys. Yan, tutulak na siya. Yung ganyan lang po pagkabit. So natapos na po natin guys na ikabit ito. Yan, so okay na po siya. Then pagtapos naman po dyan, doon naman tayo sa kabilang side sa throttle guys, sa acceleration naman. Yun naman po ang gagawin natin guys, yung kabilang side. So ganoon din po yon. Bali dalawang tornilyo lang kakalasin dyan. Yan, ganyan lang po. Kung paano nyo ginawa sa kabila, parehas lang din po yon. May dalawang tornilyo. Tapos iangat nyo na. Yan, ganyan lang. Pagkaangat guys, luluwagan na yung tornilyo rin ng throttle cable. Yan, ganun po. Ganun din, halos parehas ang procedure kung anong ginawa dun sa left hand, ganun din po ang gagawin dito sa
right hand guys. Ang pagkaiba lang po nila guys, bali itong sa bandang kanan, right hand, bali ang tatanggalin mo lang dito ay acceleration cable. Tapos yung switch din po ng ng starter. So ayun, nakakalasin mamaya dun sa may bandang headlight. So yun po. So natanggal na natin, bali ito kakalasin natin dito yung wire ng starter. Yan. Plug and play lang din siya, hugutin lang. So i-press nyo lang guys yung clip ng socket para mahugot. So ganyan guys. So ganyan po. Okay, pag na kalas natin yan, so yun po, bali dahan-dahanin nyo lang nahugutin itong wire na switch ng starter. Yan, para mahugot siya guys. Yan, ganyan lang po. Pag natanggal na guys, pwede niya itong pihitin para humiwalay dun sa throttle cable. Yan. So yun, natanggal na po natin siya guys. Ganun lang po ang pagtanggal niyan. So, kunin natin yung bago, yung pamalit. Yan. Ay, acceleration cable niya po. So ito po yung bago na binili natin. Yan, genuine po yan. Oh. So original po yung na ikakabit natin. Genuine parts po. Yan. Makita nyo naman, ito yung luma natin. Tapos yan, parehas po sila guys. Yan. So ikakabit na po natin. So yun po, sa pagkakabit po, pihitin lang po ito ng pakanan para humigpit po dun sa kable ng throttle cable ng acceleration. Yan guys. At pag naikabit nyo na po guys, yan, kumuha ka ng panghigpit para dun sa nut. Pitan nyo yung nut. Yan. Tapos, kakabit na dun sa mismong kabitan ng kable ng throttle. Yan. Tusok nyo lang po. Plug and play lang siya. Tapos itatama nyo lang. Sentro nyo lang yung kable para makapasok. Yan. Tapos ikabit nyo na yung cover bago lagyan ng screw magkabila. So dalawang screw lang din po yan guys. Yan, ganyan po. So simple lang magpalit ng acceleration throttle na right hand guys. Yan, ganyan lang. Bali gamitan lang ng Phillips screw. Pihitin lang ng pakanan guys. So yun guys, naikabit na po natin. Tapos testingin nyo po siya. Yan, medyo pihitin nyo po yung throttle nya. Dapat pag naggaganyan po kayo guys, nagpapalit kayo, hindi dapat siya mahigpit, matigas, para hindi po mag-weld ang makina nyo pag pinapaandar. Kailangan smooth lang pag pinipihit. So ganun po ang pagpapalit niyan. So yun po, bali kung pakiramdam nyo medyo matigas, ipihitin po yung throttle. So adjust nyo lang po yung pagkakahigpit nitong tornilyo ng throttle handle. Yan. So ganyan lang po. Ay tatiming nyo lang kung sa yung maalwan siya pihitin. Tapos ibalik na rin po natin itong wire ng electric starter to guys. Yan, ito yung pinaka kable ng electric starter switch. Yan, kung saan nyo tinanggal, dun din po ibabalik. So plug and play lang din po yan. Yan, ganyan lang siya. So hindi naman po kayo magkakamali dyan kasi ito ipa-plug in nyo lang yun. So yun, tusok nyo lang siya. Yan, ganyan lang po. So yun po, bali iayos nyo lang maigi yung wiring, tsaka yung throttle cable, yung acceleration throttle cable guys, yung dinaanan niya para hindi magka-problema.
So yun, pagkatapos na po natin papalitan lahat ng mga ano natin, switches, left and right guys, yung handle switch. So bali, binabalik na po natin yung pinaka headlight. Yan, headlight assembly. So nandito na tayo sa left side. Bali, dalawang tornilyo po yon. Tapos ito naman po sa bandang kanan, ganun din po. Bali, dalawang tornilyo rin. So yun na nga, natapos na po natin. Bali, testing na po tayo. So check natin yung mga signal light, gumagana po siya. Headlight, ganun din po. Left and right signal light. Tingnan natin kung functional lahat. So ganun po. Yan, pandarin din po natin guys kung okay yung andar niya, kung hindi siya nagwa-weld yung makina. So ito po yung headlight, tinesting na rin natin. Signal light. Yan. So ganyan lang po guys ang pagpapalit niyan. Yung handle switch tsaka yung sa throttle acceleration handle. So ayun po, natapos na po natin palitan. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe ng YouTube channel.